pagtubos niya'y makikita. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Juan Bautista ay dumating sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Sinabi niya, "Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos." Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaías nang sabihin ito, "Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas." Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamigkis. Ang kanya na may pagkai, balang at pulot-pukyutan. At pumunta sa kanya ang mga taga-Jerusalem, taga-Judea, at mga naninirahan sa magkabilang panig ng Jordan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan, at sila'y bininyagan ni Juan sa ilog ng Jordan. Ngunit nang makita niyang marami sa mga Pariseyo at mga Saduseyo ang lumalapit upang pabinyag, sinabi niya sa kanila, "Kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa parusang darating? Ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. At huwag ninyong ipangahas na kayo'y anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay makalilikha ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon, nakaamban na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay puputulin at iahagis sa apoy. Binibinyagan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyo at pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang dumarating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit tagadala ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalakay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang kamalig, ang trigo. Ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. At ang nakakatuwa po dito, ang ating Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay isa ring parokya. Ito po ay hindi lamang isang shrine or basilica, ito rin po ay tinatawag na parokya. At sino ang patron natin bilang parokya? Si San Juan Bautista. Ayan. Kaya makikita niyo po dito sa Plaza San Juan, napakalaki po na bronze statue dyan. Na bandang kaliwa po ninyo para sa mga narito sa loob ng simbahan.
Yun po ay si San Juan Bautista. At ang dalawang ito masasabi nating perfect combination. Si Juan Bautista at ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Dahil ayon sa Ebanghelyo, mayroon dalawang binyag ang bawat tao. Dalawang uri ng binyag. Ang unang binyag, yun po yung binyag ni San Juan Bautista. Ito po ay tinatawag nating binyag o bautismo sa tubig. Ang ikalawa na pong binyag ay yung nanggagaling pong binyag sa ating Panginoong Jesus Nazareno. Ayon sa Ebanghelyo, ang binyag na ito ay tinatawag na binyag ng Espiritu Santo at apoy. Ano nga yung una? Binyag ng ni Juan Bautista, tubig. Ang binyag ni Jesus Nazareno ay Espiritu Santo at apoy. Ayan. Aalamin po natin ang pagkakaiba ng dalawa. Okay? Yung pong binyag ng tubig ni Juan Bautista, ito po yung tinatawag nating binyag ng pagsisisi. Di po ba yun ang sabi sa Ebanghelyo? Ang panawagan ng isang tao, isang lalaki sa ilang, ihanda ang kanyang daraanan, ang manunubos, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat parating na ang kaharian ng Diyos. Sa mga tuwid, ito pong pagbinyag ng tubig ay tungkol po sa pagsisisi. Pagsisisi. Ano naman po yung binyag ng Espiritu Santo at apoy? Na binigay naman ng Panginoon. Ang Espiritu Santo ay nagbabago, nagpapabago. Ito po yung lumilikha ng bagong nilalang sa atin. We become new persons. We become new persons. So, ibig sabihin, mas mataas yon. Ibig sabihin po, may tamang pagdaloy mula sa pagsisisi, at ang pagsisisi dapat hahantong sa pagbabagong kalooban o pagbabagong buhay. Amen? Maliwanag po yun, ano? Nakita niyo po yung napaka-logical flow ng proseso ng pagbibinyag mula sa pagsisisi hanggang sa pagbabagong buhay. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. May isa pong teenager, a very promising teenager. No? Napakagaling po niya sa computer. Sa katunayan, addict siya sa computer. Nasaan po dito na-addict sa computer? Taas ang kamay. Walang umaamin. Addict sa mobile app, games. Ayan, ano? Naabot ka ng 1:00, 2:00 na madaling araw. Nakabukas pa yung cellphone mo, pindot ka ng pindot, games ka ng games, hanggang binabaksakan ka na ng cellphone sa mukha, nakakabukol ka na. Bumabaksak na sa sahig ang iyong cellphone dahil hanggang antuking ka na. No? Ika ay naglalaro. Itong lalaking ito, itong binatang ito, ay talagang sobrang addict po. Sa katunayan, nagkakating classes pa siya. Kung ang mga magulang niya, inaasahan, nag-aaral siya sa eskwelahan, ay nagkakating. Bakit kanyo? Ano ginagawa? Nagko-computer. At ito pa ang maganda, ang matindi dito. Ang alam na magulang, nasa simbahan siya at nagse-serve sa simbahan. Bilang kabataan, bahagi ng youth ministry. Pero nasaan siya? Nasaan? Nasa computeran, naglalaro. Computer addict nga eh. Ayan, ano? Computer addict. Ayan. Pero, isang araw, something happened to this young man. Habang siya ay nasa misa. Okay? Pakinggan niyo po ito. Habang siya ay nasa misa, bigla na lamang instantly, nakaramdam siya ng kalungkutan. Kalungkutan dahil napagtanto niya mali na yung kanyang ginagawa. Yung kanyang pagiging addict sa computer games, instantly this young man felt so guilty about it. To the point na maluha-luha na siya sa loob ng misa dahil something just happened. All this time, yun ang ginagawa niya. Akala ng magulang niya, nasa eskwelahan siya.
Akala ng magulang niya nagsaserve sa simbahan, yung pala naglalaro ng computer. And he felt so guilty. Yun po yung tinatawag nating baptismo o binyag ng pagsisisi ni Juan Bautista. Yung bigla kang nakaramdam ng kalungkutan, ng pagkakaroon ng kung nakukonsensya ka, na feeling mo mali yung na ginagawa mo, bigla kang naliwanagan. Naramdaman nyo na ba yun? Yung ganoon, yung bang ginagawa mo na pahirate, no? Nahirati ka na, biglang at one point, o maybe a slow process, biglang dumating ka sa punto, mali na yata yung ginagawa ko. Hindi na tama. Niloloko ko na itong mga tao. Niloloko ko na pamilya ko. Hindi na tama ito. Sinisira ko katawan ko. Ano na magiging kinabukasan ko? Papaano na yung mga anak ko? Pag ako ay nagkasakit. Bigla na lamang naliwanagan ka at bigla kang nagsisi. Yun po yung ginagawa o ginawa ni Juan Bautista. Ang binyag ng pagsisisi, ika nga. Inihahanda niya ang daraanan ng Panginoon sa kanyang pagdating. Ibig sabihin, kanya pong binubuksan ng mga puso ng mga tao para mapagtanto nila ang pangangailangan nilang magbalik loob sa Diyos at magsisi. Amen? Yun po yung una. Ituloy ko po yung kwento. Ito pong lalaking ito, nagbago. Nagbago. Nagsumikap siyang iwasan na ang pagiging addict sa computer. Unti-unti, hanggang lubusan na niyang hindi ginawa. Lubusan na. Natanggal na niya. At ito pa maganda, good news. Father, sabihin niyo, Father, ano yung good news? Pakitanong niyo ako, Father, ano yung good news? Ito pong binatang lalaking ito pumasok sa seminaryo. Mula sa, kanyang ginagawa, pagsisinungaling, pagloloko sa kanyang mga magulang, pag-aaksaya, bigla na lamang bumaling sa Diyos at tinugon niya yung tawag ng Diyos para magpari. At siya ay nanatili sa seminaryo ng maraming taon. Pagkatapos po, ang good news dito, nakatapos siya sa seminaryo. At eto pa po, wait, there's more. Kahapon, anong araw kahapon? Sabado. Kahapon po ay inordinahan na siya bilang diakono. Deacon. From the title brother, ngayon reverend na siya. Pwede na siyang magbinyag. Siya ay naging diakono na. Umangat na ang kanyang, kumbaga, ang kanyang estado ay estado na ng isang kleriko, kagaya ko, kagaya ng pare. Ika nga. At alam nyo kung ano ang pangalan niya? Ang pangalan po niya ngayon ay Reverend Ernest Gio Velasco. Diakono na po siya. At alam niyo kung nasaan siya? Ayun po, oh. Yung nagbasa ng Ebanghelyo. The other day, parang sakristan. Ngayon, diakono na po siya. Nakita niyo po, ano pong proseso nangyari? Mula sa pagsisisi, biglang nagkaroon ng bagong tao sa kanya. Hindi lang siya dun sa nagsisisi, hindi. Naging bagong tao na. Naiba na yung prioridad niya, naiba na yung kanyang hangarin, naiba na yung kanyang gusto. Bakit? Kasi binago na siya ng Diyos. Yun po ang tinatawag na binyag ng Espiritu Santo at apoy. Ito ay nagpapabago sa atin. Hindi lang nagsisisi kung hindi nagbabago. Alam nyo, minsan ganito po nangyayari. Sorry ka ng sorry. May ganun tayong no? Sorry ka ng sorry, hindi ka naman nagbabago. Yan. Narinig nyo na ba yun? Nangyari na ba sa inyo yun? Nakakailang sorry ka na. Paulit-ulit mo naman ginagawa. Sorry ka, sorry. Wala ka namang ginagawang pagbabago. Baguhin mo sarili mo. Alam nyo, totoo yun. Sorry is not enough. Sorry is not enough. Sorry should lead us to changes. Yung pagsusorry dapat yan, hahantong sa pagbabago. Pagbabago ng kalooban.
at pagbabago ng buhay. Baptism ng tubig at baptism ng Espiritu Santo at apoy. Magkaiba po yan, pero yan ay magkadugtong. Marami tayo, mga kadeboto. Ayan, mga kadeboto, maaring dumating sa buhay natin, napagtanto natin, mali yung ginagawa ko. Panginoong Hesus Nazareno, sorry po, sorry. Ayan, di ba? Sorry po, ngayon tumataas ka na ng kamay. Dati hindi ka tumataas ng kamay, naiiya ka nga eh. Di ba? Ngayon dumadaan ka lang sa harapan ng simbahan ng Quiapo, tataas ka, kahit nakamotor ka, gaganon ka. Di ba? You feel sorry. Sorry po, mahal na po ng Nazareno. Pero sana po, yung ating mga debosyon ay hahantong iyan at magdadala sa atin sa pagbabagong kalooban. Pagbabagong buhay. Di ba? Hindi po pwede na kumahawa ka, humihila ka ng lubed, kumahawa ka ng pingga, nagpapaa ka, pero pagkatapos naman ng traslasyon, piyesta, pag uwi mo ng bahay, sasaktan mo na naman yung asawa mo, mumurahin mo yung mga anak mo, parang hindi naman yata, hindi naman yata tama yon, di ba? Hindi po pwedeng ganoon. Kung makapagsakripisyo ka, pag piyesta, pagprosesyon, kahit magka-tibu-tibu na yung paa mo, kahit magkadugo-dugo na yung mga daliri mo, paltus-paltus yan, ganun na lamang. Pero masabihan ka lang ng kaunti, ng barkada mo, kapitbahay mo, sumasabog ka kaagad sa galit, manunugod ka kaagad. Di ba? Kung makapagsakripisyo tayo ng sakit, sa Poong Hesus Nazareno, ganun na lamang. Pero yung kapatid mo, kapitbahay mo, kasama mo sa trabaho, kamag-anak mo, kaibigan mo, ay hindi mo mabigyan ng pagpapasensya. Hindi mo kayang unawain, hindi mo nga kayang patawarin. Amen? Nakita po natin, ito po ay isang proseso. Binyag ng tubig, binyag ng Espiritu Santo, binyag ng pagsisisi, binyag ng pagbabagong buhay. Nasa saan tayo dyan? Saang bahagi na tayo? Dalangin natin, sana po tuloy-tuloy tayo. Tuloy-tuloy at paulit-ulit na pagsisisi, pagbabago, pagsisisi, pagbabago.